Ano ba talaga ang problema? Ano nga? Sabihin mo na. Hindi ko na talaga kaya. Sa pagkakaalam ko, 2 araw ka palang nagtatrabaho ron. Ano bang iniiwasan mo ron? Ikatlo ka na sa nag-resign. Pambihira. Ang mga kabataan ngayon, di mo maaasahan magtrabaho Hindi po sa ayaw ko magtrabaho. Kung ganun, ano palang dahilan? Ha? Hindi ako marunong magbasa ng isip. Ano ba talagang problema, ha? Sabihin mo, ano? Nakita ko. Anong nakita mo? Tara. Doon ka mag-check. Natakot ka? Loko ka talaga. Huwag mo nang uulitin yan. Sigurado kung di ka pa rin makamove on sa nangyari kagabi. Hindi ba magkasama nga tayo rito? Pero nakita mo ba yung babae? Oo, kaya nga natakot ako eh. Paul, kurtina lang yun. Di ka dapat matakot sa kurtina. Ididemolish na ang building na to. Kaya mahangin sa bawat sulok. Sira pa ang mga bintana. Eh nakita ko nga. Alam mo, imahinasyon mo lang yun. Walang multo dito, pare. Mahilig ka sigurong manood ng mga horror. Teka, sandali lang. Ang sintas ko. Sunod ka na lang. Teka, sandali lang to. Bakit ka nagmamadali? Huwag ka nang umalis. Huwag ka umalis. Paul, gusto mo? Marami pa to. May dala akong baon. Salamat. Uy, lutong bahay? Ang sarap naman yan. Teka, mag-CR lang ako. Imahinasyon mo lang yan. Maayos ang lahat sa building. Merong isang lalaki. Meron ding matandang lalaki. May 2 babaeng nakakimono. May 2 babaeng nakakimono. 2 babae. At may batang lalaki. Maayos ang 2nd floor, pero may lalaki. Maayos ang 5th floor, pero may 2 babae sa gilid. Eh, Mike, ano ba to? Tawanan mo na lang.
Ilan na silang nagre-resign, kaya dapat matinding dahilan kaya sila umaalis. Ang bira, ano bang report yan? Yun ngang building contractor, nagreklamo nung nakaraan. Sabi niya, bakit daw papalit-palit tayo ng mga ipinapadala staff? May malapit ba rito na police station? Ano? Pupuntahan ko mamaya, meron ako i-check. O sige, ikaw ang bahala. Pasensya na kung pinapunta kita rito kaagad. Wala naman ako ibang maaasahan eh. Alam mo, okay lang. May hihindihan ba naman kita? Sino ka? Ako si Nakatani. Pinadala ko dito ni Chief. Kakapasok ko lang. Teka, nasa na isang lalaki? Nag-resign na siya. Nag-resign na rin pala siya. Ako si Yoshinawa. Masaya ako makilala ka. Ako rin. Pagkatapos nating ma-check yung fire escape, doon na tayo sa bubong. Sige. Matagal ka naman nagtatrabaho rito, Mr. Yoshinawa? 3 months, simula ng kinailangan nila. Matagal-tagal na rin yun kumpara sa ibang nag-apply na umalis agad. Oo nga, papira naman sila. Hindi kasi sila marunong magtiis. Baka mapili sa trabaho. Teka, ano ba rito? Dami kasi. Ay, ito pala. Tara. Okay. Teka, Uy! magsi-CR lang ako. Sige. Hoy! May tao ba dyan? Sino yan? Uy! Nako. Uy! Hello, Mitsuba Security. Hello, Chief. Oh, bakit? Anong problema? Nandito sila. Sino? Sino ba sinasabi mo nandyan? Mga multo! May mga multo rito, sir! Ano? May nasyo mo lang yan. Ayoko na! Hindi na ako babalik! Ayoko na dito! Uy, sandali lang! Mr. Nakatani? Grabe yung imagination niya. Hello, Mitsuba Security. Hello, Chief. Oh, bakit? Anong problema? Nandito sila. Sino? Sino ba sinasabi mo nandyan? Mga multo! May mga multo rito, sir! Ano? Imahinasyon mo lang yan. Ayoko na! Hindi na ako babalik! Uy, sandali lang! Ayoko na! Hindi na ako babalik! Ano? Imahinasyon mo lang yan. May mga multo rito, sir! Uy, sandali lang! Sino tumatawag na yun? Sana ba ang ilaw rito? Yan. Wala pa si Yoshinawa. Ay, naku po. Huwag mo nang uulitin yan.
Hindi Hi, ka Chief. nakakatawa. Chief, nagulat ka? O ano? May mga multo ba rito o wala? Wala namang multo, tsaka ilang buwan na ako rito, Chief. Wala talaga? Wala nga talaga. Kaya lang, nakakapagod minsan. Di ako makatulog. Teka. Bakit naman? Kapag matutulog na ako, may babaeng bumababa mula sa kisame. Talaga? Pero Chief, panaginip lang pala. Ay, panaginip lang pala eh. Kaya lang, Chief, habang bumababa siya mula sa kisame, nakahiga ang posisyon niya. At ang buhok niya, nakalaylay pababa sa sahig dahil sa sobrang haba. Minsan, nakataas naman ang buhok niya ng ganito. Parang sumasalungat sa gravity. Kaya naisip ko, panaginip lang yun, Chief, hindi ba? Saan siya lumalabas? Sa banda dyan, Dito ba? sa kisameng yan. Nakakatakot naman. Kinikilabutan ako. Yoshinawa, yung leeg mo. Ito ba? Yung babae sa kisame, sinakal ako nung isang araw. Ano? Hindi, baka ako lang yun. Nanaginip na naman kasi ako kaya bigla akong gumising. Sabihin mo, okay ka lang ba rito, Yoshinawa? Okay lang ako rito, Chief. Anong ingay yun? Mga yabag, Chief. Oh, may tao rito? Walang katao-tao rito, Chief. Eh, bakit may mga yabag? Siguro yung mga bata nagtatakbuhan. Ha? Alam mo, Chief, imahinasyon mo lang din yan. Oo nga pala. Bakit? Magra-rounds pa ako. Dito muna kayo habang umiinom ng tsaa. Babalik din ako agad pagkatapos. Bilisan mo Oo, ha. Chief. Ayoko rito. Kasama na lang ako. Uy, Chief? anong gagawin natin pagkatapos? Pagkatapos natin dito, sa fire escape naman tayo. Siguro naman, hindi na ako kikilabutan dito. Dahil sa mga multo? Oo, Wala namang mga multo rito, Chief. sabi mo wala, pero ano yung kinikwento mo kanina? Sabi ko nga, nasa imahinasyon lang naman yun. Mapapagod ka kung magdamag kang walang tulog. Alam mo, tama ka ron. Bakit? Ano ba ang nakakatawa? Nakalimutan ko yung susi sa baba. Pambihira naman. Sino yan? Yung babae. Nakita mo ba? Bakit? May nakita ka bang nakatayo dyan? Chief, baka anino lang yun. Tara na ron. Imahinasyon nyo lang yun.
Tapos na ang pagre-rounds, Chief. Ha? Teka, Chief? dito pa. Nako, ayoko. Hindi ko gustong pumasok sa loob dyan. Ganun ba? Oo, Chief. Teka, sandali. Chief? Trabaho natin pasukin to. Okay. Sige, Chief. Aling susi? Ito. Teka. Ito na. Ay, kabayo! Automatic yung toilet. Ha? Pero lumang building na to. Hayaan nyo na yung toilet. Lagi nangyayari yan dito. Ganun ba? Huwag nyo na lang pansinin, Chief. Titigil din ang toilet na yan. Hoy, huwag mo ko iwan. Chief, siguro doon kayo sa kabila. Ha? Dito ako sa kaliwa. Sige. Wala naman pala. Chief, huwag nyo na lang silang pansinin. Chief, ikaw ba yan? Ay, tama ako. Ikaw nga. Hoy. Kumusta ka na? Okay naman, Chief. Pero ikaw, parang may nagbago sa'yo. Nag-resign na ako ron. Kaya naghahanap na ako ngayon ng ibang trabaho. Ganun ba, Chief? Ikaw? Doon pa rin ba ang trabaho mo? Doon pa rin ako nagtatrabaho. Hindi ako umalis. Talaga? Bye, Chief. Chief, imahinasyon lang yan. Tachibana! Bakit? Halika nga rito. Kanina pa kita hinahanap. Kasi pinapakita tayo ni Chief. Dalian mo na. Nandyan na. Nandito na si Tachibana! Tachibana! Oo, nandyan na!
Sawang-sawa na talaga akong makipagkaraoke kasama sila, sir. Buong gabi ka pa namang pakantahin. Mula alas 7 hanggang umaga. Thanks, ha? Nag-quit na ako. Patayin ko na ba? Hindi, okay lang. Sorry. Si Tachibana? Oo. Anong sabi? Tingnan mo. Ang sweet naman niya, nakakakilig. Hindi mo ba siya sasagutin? Ayoko, pabayaan ko muna siyang mainip sa kakahintay. Galit ka pa rin ba sa kanya? Kung minsan, girl, magpapakipot tayo. Dapat pakipot tayo para habulin tayo na mas bata. Correct ka dyan. Ano yun? Di ba hangin lang? Hi, pambira. Bakit? Hindi ba dito papunta yung store? Ay, naku, huwag mo sabihing naligaw ka. Hindi ba parang kumaliwa tayo sa kanto nito? Hindi, kumanan tayo kanina. Kaliwa ginawa natin. Eh, di ba dapat nga kanan tayo? Sa kanan ba dapat? Ano? Bakit di mo sinabi sa akin? Huwag kang ang talaga. high blood. Sorry na. Hay nako, naligaw na talaga tayo ng tuluyan. Ay, tara na. Bumalik kaya tayo sa hotel tapos doon tayo magumpisa. Oy, Tomomi, bakit? Uy, kailan na ba? Hmm? Yung kasal. Ano, may date na ba kayo? Ano? Totoo, girl? Magpapakasal ka na ba talaga? Oo, girl. I-anunsyo ko na lang kung kailan. Wow, bongga ka! Congrats, ha? Totoo ba? Wow! Gusto ko rin magpakasal. Ikaw, Mariko. Ewan ko. Bakit hindi mo alam? Natatakot ka ba? Girl, di mo ba alam? Kasal siya dati. Ano? Ganun talaga. Okay. Balik na ba tayo? Teka, O bakit? kaya lang kasi... Nasaan na ba tayo? Sandali, ano yun?
Ryan, mukhang ayan na naman. Oo, mukha nga. Tara na. Misa! Lisa! Lisa! Hoy! Tumami! Teka, sandali! Hintayin mo ako! Tumami! Iwan mo ako! Dali lang! Ikaw ang may kasalanan! Kaya tayo naligaw at napunta rito! Tumami! Hoy! Sandali! Huwag mo ako iwan! Bakit nakulak tong kotse? Mariko! Bakit nakulak tong kotse, Mami? Bilis! Buksan mo natin tong kotse! Nangyayari? Nawala siya? Pwede ba? Tama na. Tama na. Ayoko na. Tinatakot na lang ako. Tama na. Tumigil na kayong dalawa!
Ganito ka-late ka ba laging umuwi? Uy! Galing mo palang magdisenyo, ha? Kung sa bagay, ito naman talaga ang lagi mong sinasabi na gusto mong gawin, eh. Di ba? Maps. Maps? Nagpunta ako sa iba't ibang lugar para mag-drawing ng maps. Saka hindi designing ang tawag doon. Tinodrawing ko kung anong pinapagawa nila sa akin. Kaya ang income ko, biglang tataas, biglang bababa. Ganun ba? Buti na lang pala, hindi ka lumipat ng bahay. Hinihintay mo pa rin pala talaga akong dumating. Huwag kang mag-isip ng ibang bagay. Saka isang gabi ka lang dito. Bukas kailangang umalis ka na. Nung una akong nakarating sa Tokyo, wala akong alam tungkol sa mga bagay-bagay ron. Tapos na-inlove ako sa isang lalaki na kasama ko sa trabaho. Ang sarap, ha? Malasang malasa. Ang galing mo na. Madali lang namang lutuin to. Ang sarap talaga. Pagkatapos, nagsama na kaming dalawa sa iisang bahay. Ang sarap. Naisip na rin namin magpakasal. Kaya lang... Ay. Good night. Pambihira naman talaga. Ibang klase ang mga babae. Ayaw niyang sumuko. Gusto ko na talaga makipag-break sa kanya. Kaya lang, lagi siyang gumagawa ng eksena. Magpapakamatay raw siya. Ayaw niya makipaghiwalay. Magkaiba kayong dalawa. Ibang-iba ang ugali mo sa kanya. Pareho pala kayong dalawa. Ha? Ang sabi ko, wala kang pinagkaiba sa kanya. Kailangan ko na ring umalis. Sige. Pero, pwede akong bumalik sa ibang araw? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko na inusisa kung saan siya nakatira ngayon o kung saan na siya nagtatrabaho. Wala namang mangyayari kahit tanungin ko. Kaya lang,
Isang gabi, may nangyari na hindi ko inaasahan. Natulog ako at nanaginip ako ng hindi maganda. Nangyari yung panaginip na yon. Nang mga ilang gabi, ang naisip ko baka boyfriend ko yon. Sa bawat gabi, ang pagsakal sa akin, patindi ng patindi. Halos hindi na ako makatulog ng mahimbing. Bumabakat sa leeg ko ang sakal. Sorry. Kaya sinabi ko sa kanya yung nangyayari. Alam mo, yung kakaibang nangyayari sa akin gabi-gabi na may nananakal sa akin. Nanaginip ako. May sumasakal daw sa akin. Alam mo, ako rin. Ang sabi niya, May mga tuwing gabi raw, panaginip nananaginip din ako. siya na nagpupunta siya sa apartment ko. Hindi ko nga maintindihan kung bakit laging ganun. At ang ikinagulat ko pa, natigil ang panaginip ko ng gabing yon. Matindi ang pagsakal niya sa akin. Pero hindi pala boyfriend kong sumasakal sa akin. Kundi yung babaeng nagmamahal sa kanya ng husto. Mula nang bumalik ako sa apartment na yon, hindi na ako ulit nagpakita sa kanya. Wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Di na ako naghanap. Di na ako nagtanong kung nasaan na siya ngayon. Ayoko na siyang makita. Ayokong mabiktima uli ng maling pag-ibig. Wala na rin namang mangyayari kung hanapin ko siya. Naisip ko, tahimik na ang tulog ko tuwing gabi at mahimbing na mahimbing. Di na ako dadalawin ng masamang panaginip.
Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Alis sabi! Alis sabi! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Umalis ka! Bakit ka umiiyak, Mama? Sorry ha. Nagising ba kita? Tulog na. Uy, ano ka ba? Foul yung ginawa mo! Paano naging foul? Graduation day na namin. Pareho rin kaming nakahanap na ng mapapasukang trabaho. Pagkatapos nun, bumisita rin kami sa school sa unang pagkakataon. Parang... kahapon lang dito tayo nag-aaral. Buti na lang. Pinagbutihan nating mag-aral. Ano? Hindi pa tapos ang buhay nating dalawa. Oy, ano yung ginagawa mo? Oy! Sandali lang, isuli mo sa akin yan, ha? Ha? Oh, oh, oh.
Paano yan? May isang bagay pa ang hindi ko nagagawa. Hoy! Ano ka ba, pare? Huwag kang makulit! Hoy! Sabi ko sa'yo, huwag mo nang gawin eh. Huwag mo sabihin, naniniwala ka sa mga kwentong yun. Hindi naman, pero... Hindi na tayo babalik dito, kaya okay lang. Hawakan mo. Isa, Dalawa, tatlo. Wala naman nangyari, di ba? Trabaho mo? Oo. Kailangan ko muna silang tawagan. Babalik ako agad. O sige. Yukio! Sorry pare! Kailangan ko nang umalis. Yukio? Okay na? Okay na. Yes! Tada! Ako po si Emiko Kajiwara. Grace 12C. Nasa roll call number 10. Pagka-graduate namin, ilalagay sa time capsule itong video namin. Ikukwento ko po sa inyo ngayon kung anong career na gusto ko 10 years from now. Ang gusto ko po sanang maging trabaho ay TV announcer. Okay. Ako naman po si Miho Tsukamoto, grade 12C, nasa roll call number 19. At gusto ko po maging truck Talaga? driver. Gusto ko po maging isang pastry chef pagkalipas ng 10 years na pag-aaral. Ako naman po, gusto ko maging mahusay na Prime Minister ng bansa natin. Magandang araw. Ako po si Yukari Takizawa, grade 12C.
call number 16. Pagkalipas po ng 10 taon, gusto kong maging isang actress. Gusto kong maging mahusay na movie actress. At maging sikat. Pagkalipas ng 10 taon, gusto kong maging isang accountant. Isang accountant ang aking mahal na ina. At gusto kong maging gaya niya, na maging mahusay. Ano ba ako pagkalipas ng 10 taon? Paano ko naman yun malalaman? Paano ko naman yun malalaman? Parang nurse ang tingin ko. Meron pang angkap. Dito ka lang muna. Takisawa. Halika. Nung panahon ng digmaan, isang ospital ng mga RB ang lugar na to. Ospital? Oo. Kaya lang, nung nasunog ang ospital na yon habang may air raid, maraming sundalo at mga nurse na namatay dahil nasunog sila. Kung ako sa'yo, hindi ko ipapakita ang video na yon kahit kanino. Mahirap na. Baka magkagulo. Sir! Yun pong para sa Culture Festival food. Oo, okay na lahat. Kaya lang sir, di namin alam ang number ng supplier. Sabi niyo sa amin nung isang araw kayo magbibigay. Ah, ganun ba? O sige na, Takisawa. Teka nga, ito na ba yung video mo? Naku, wag! Tingnan mo. Ano kaya yun? Oo nga, no? Classmates! Makinig kayong lahat! Bukod sa event na meron tayo ngayon, Sandali lang! mas maganda ipapresent namin! Psychic Video! Starring Yukarita Kizawa! Ano Ano raw? Horror yan? Ginawa niya ang video na to! Panoorin na natin! Nakakatakot naman yata. Ayun siya. Sino? Si Takisawa, yung gumawa ng psychic video. Kalat na dito. Talaga, ang lakas ng loob niyo. Totoo, pinag-uusapan na siya sa klase namin. O sige, Yuki. Bye-bye! Bye! Miss Takizawa! Ikaw si Miss Takisawa ng 12C? Oh, ang sabi nila, gumawa ka ng magandang video para sa festival. Sobrang nakakatakot. Sabi ng classmates ko. Ang cool naman. At least meron katulad mo rito sa school. Ibang klase yung ginawa mong video. Ah, siya nga pala. Pwede makuha ang email ad mo? Ako rin, ka na. Benny. Uy, sikat ka na. Grabe ka, hindi naman. Alam mo, Mama, lahat sila nakikipag-usap na sa akin. Dati-dati, hindi nila alam kung anong pangalan ko. Mabuti naman, anak. Medyo weird lang po yung video. Pero tingin ko, di naman multo yung nakunan. Tingin niyo po ba, Mama? Makakapunta ka? Pasensya na, anak. May trabaho pa ako. Oo nga pala.
papanoorin din ng taga-ibang schools. Karizawa, Sir, ipapakita mo ba talaga yan? okay lang naman. Ano ko matapos ang 10 taon? Paano ko naman malalaman? Perfect na perfect. Di naman pala nakakatakot. Ikaw, ano sa tingin mo? Okay lang sa akin. Kari! Bakit? Sabi nila gusto nila ma-preview. Sige na. Please naman. Sige. Ano ko matapos ang 10 taon? Paano ko naman malalaman? Nakakatakot! Grabe, kinilabutan ako doon! Kinikilabutan ako! Nakita mo, di ba? Yung Kari, sobrang nakakatakot nun. Parang mapapanaginipan ko sa pagtulog. Yung mga tingin sa'yo, nakakatakot. Hi, Miho! Napanood na namin. Grabe, Ayoko nang ang ulitin. kinikilabutan ako. Ano ko matapos ang 10 taon? Paano lagi ako nakabantay sa'yo? Ano bang problema? Paano ko naman malalaman? Paano ko naman malalaman? Paano ko naman malalaman? Naku, Paano ko naman malalaman? ano ba to? Paano ko naman malalaman? 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 Palagi akong nakabantay sa'yo. Palagi akong nakabantay sa'yo.
Palagi akong nakabantay sa'yo. Hindi kita iiwan. Ang kakaibang karanasan na to, nangyari 3 taon nang nakalipas sa Bantaginit. Uncle! Uncle, Hoy, Hiroyuki, magazine editor ang uncle ko. At madalas siyang wala wala ka bang pupunta? dahil sa trabaho niya. Kaya madalas bukas ang bahay niya para sa amin. Ng 1 linggo, Sigurado ka 1 ba buwan, talaga? minsan Oo higit naman pa. po. Wala naman po. Oh. Susi, after 10 days ang uwi ko. Ingat, uncle. Yung para sa pagkain mo, nasa ref na lahat. Opo. Salamat po. Salamat, uncle. Okay. Ingat kayo. Tungkol nga pala sa gas. Okay lang po. Huwag kayong mag-alala. Isasara ko. Sige, uncle. Okay. Enjoy kayo, ha. Salamat. Uncle? May isang bagay na gusto kong mangako kang gagawin mo agad. Sasagot ka. Uncle? Pag tinawag ka, sumagot ka. Kailangan mong gawin yon. Mangako ka sa akin, okay? Opo. Huwag mong kakalimutan. Opo, uncle. Sige. Kaya kahit sa sandaling panahon, ako ang hari ng kastilyong yun. Wow! Ang sarap! Hello, uncle. Hiroyuki, Bakit, uncle? nasa airport na ako. Okay ka lang ba dyan? Opo, uncle. Wala namang problema. Umiinom ako ng wine. Basta wag yung wine sa glass cabinet. Bakit, uncle? Mamahalin ba ang wine na to? 1972 pa yan. 100,000 ang halaga. Okay, uncle. Meron pa ba akong dapat na malaman habang nandito? Sumagot ka. Ha? Pag tinawag ka, sumagot ka. At huwag mong kakalimutan yan.
Huwag na huwag mong kakalimutan ang bilid ko. Uncle, walang problema. Sinong O tatawag? sige, boarding na kami ngayon. Bahala ka na dyan. Uncle, sandali lang. Daan mo, Hiroyuki. Sasagot ka. Bye. Kazunori, Bakit? Yun ang pinakauna. Kita mo na, anak. Kung tumawid ka, malapit na ang tren. maglagay lang ng isang basong tubig, haluin at pakuluin. Ang mga nasalanta ng bagyo, nasa shelter na at ginagamot sila. Pero ayon sa bagong ulat, may mga kababayan pa tayo ngayon na nasa... Kazunori, Bakit? Kazunori. Kazunori, Bakit? Pag sumasagot ako, tumitigil na. Mula noon, naririnig ko ang tawag sa bawat araw. Kazunori, Bakit? Bukod doon, wala na akong ibang naririnig. Kazunori, Bakit? Pero wala naman akong kakaibang nararamdaman. Assign po rito, sir. Kazunori. Bakit? Sorry. Wala yon. At walang ibang nakakarinig kundi ako lang. Marami pong salamat, sir. Okay. Kazunori, Hiroyuki ang pangalan ko para ipaalam ko sa'yo. Pangalan ko na lang. Kazunori, Pasensya na. Bakit? Mukhang hindi siya pwedeng biruin o turuan. Pag wala akong pakialam, ayos lang din sa kanya. Kazunori, Okay. Kazunori, Okay. Ang bilis ng araw. Paparating na ang uncle ko. Marami pa akong gustong gawin. Mga bagay na hindi ko pa nagagawa rito. Mga bagay na pangarap kong mangyari. Hi, Nandito na ako! pasok ka. Wow! Ang ganda naman dito. Siyempre, Ikaw ha, mayaman naman pala ang pamilya mo. Hindi kasi halata sa ginagawa mong trabaho. ina-Alaska mo pa ako. Wow, ang ganda talaga. Eh ano? May hilingin sana ako sa'yo. Okay lang.
talaga ako. Grabe. Wala ka na masasakyan, Tren. Ha? Ay, oo nga, wala na. Eh di, Anong gagawin natin? dito ka na lang matulog. Okay lang sa'yo? Oo naman, okay lang. Salamat ah! Ay ano, Kazunori, bakit? Ano yun? Wala. Okay na. Hindi na yung mauulit. Ha? Isang beses lang kada araw. Ano ba sinasabi mo? Wala naman. Hayaan mo na. Kazunori. Kazunori, Uy, Hiroyuki, ano nangyayari sa'yo? Eh kasi, ano, Kazunori, ay ano, ang mabuti pa, umalis ka na rito. Ano ka mo? Kazunori, Sorry, basta sa susunod na lang, okay? Kazunori, Bakit? Wala na akong masasakyang tren. Paano na kaya ako makakauwi nito? Kazunori, Tumakbo ka na lang pa uwi hanggang bahay niyo. Kazunori, Hiroyuki, nakakainis ka! Kazunori, Kazunori, Ano ba? Ang sakit ah! Kazunori, Nasasaktan ako! Kazunori, Sige na, Buisit ka! Kazunori, sorry talaga. Kazunori, 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 Kazunori. Ano? Yun ang pinakaunang pagkakataon na nangyari ang bagay na yun. Kazunori, Hiroyuki, salamat ah. Salamat. Hiroyuki, ano? Sumagot ka ba sa tawag sa'yo? Mabuti naman. Noon ko lang nalaman na in love pala ang uncle ko sa babaeng yun. Pero alam ko, doon pa rin siya nakatira ngayon. Siya nga pala, ang pangalan niya, hindi naman Kazunori. Kazunori,
Pasign po rito, ma'am. Dito? Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Hisao, tapos ka nang kumain? Isang kahon na naman ng persimo nito. Galing sa auntie mong si Kiyo Sato. Sabi ko sa kanya, di mo gusto to. Bakit kaya hindi niya iniintindi ang sinasabi ko? Gusto mo pa ba? Ayaw mo, di ba? Ay, alam ko namang ayaw mo nito. Dadalhin ko na lang kay Mrs. Kamata. Ay, nagkalat ka na naman ng tubig sa sahig. Hisao, anong gusto mo sa hapunan? Teka, matingnan ko nga. Ah, may karne rito. May mga patatas. Gusto mo bang kumain ng beef stew mamaya? Oo nga, tama. Namiss ko na rin yun. Ay, anong oras na pala? O sige, mga 7:30 kakain na tayo ng hapunan. Siguradong mapaparami kain natin. Dati, madalas ko itong lutuin kasi paborito nating dalawa. Ah, pasensya ka na kung napaalala ko. Wala akong ibig sabihin. Alam mo namang siguro madaldal talaga ako. Alam ko, minsan, nasasaktan ka sa mga kwento ko. Hayaan mo, pipilitin ko huwag magkwento ulit. Hisao, kumusta sa school mo? Pasensya ka na. Alam kong ayaw mo yung pag-usapan. Kaya lang marami ako nababalitaan. Ano ang pangalan nila? Kamiya at Narahashi? Napapansin ko, parang hindi mo na sila kasundo ngayon. Saka alam mo, hindi na sila laging pumapasok mula nung tumuntong kayo sa grade 10. Ang mga motorsiklong yon, sinasakyan nila papunta sa istasyon. Balita ko, di na mabuti ang mga ginagawa ng dalawang yon. Saka nag-aalala na si Mr. Saito para sa'yo. Sabi niya nang hiram raw sa'yo ng pera ang mga yon. Ang mabuti pa kaya, wag na natin silang pag-usapan. Hayaan mo, di ko na ulit babanggitin to. Di ko na dapat malaman lahat, sa kasiguradong wala namang malaking problema. Mabuti nga, may mga bagong kaibigan ka na ulit. Hisao, maganda yung makakilala ka ng iba. Hisao, may mga babae ka rin kaibigan, di ba? Anong pangalan niya ulit? Kasi makakalimutin na rin ako. Asa ko, tama ba? Nakita ko siya nung isang araw. Saka, maganda siya. Maganda ang babae mong kaibigan. Pero ang alam ko, madalas niyang kasama si Kamiya. Nasa private school siya ng mga babae ngayon. Kaya lang, sabi dropped out na siya nung September. Sigurado akong sobrang nalungkot ang mga magulang niya.
Totoo rin ba na nagpahiram ka sa kanya ng pera? Sa susunod sana, anak, huwag mo nang gawin na magpahiram ng pera sa iba. Lalo na sa kanila, kina Asa ko at Camilla. Sasabihin mo muna sa akin na lalabas ka at meron kang pupuntahang lugar. Okay lang sa akin na kaibigan mo si Camilla. Paalala lang, anak. Si Miss Mizukawa, yung taga 12B, ang sabi niya sa akin, nang umagang yon, sina Kamiya at Narahashi, pinagtulungan kang bugbugin sa likod ng school niyo. Saka sinabi rin niya sa akin na naligo ka raw sa sapa. Ano ka ba naman, anak? Dito ka na lumaki. Alam mo namang malalim yun. Ilang beses ko bang sasabihin to sa'yo? Baka maligi ka sa panganib pag naligo ka ron. Pero ang sabi mo sa akin, hindi. Ilang beses ko sa'yo sinasabi pero hindi mo ako pinakinggan. Sabi ni Kamiya, wala silang alam. Sabi nila nagpunta ka ron mag-isa. At nalunod ka. Pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila sa akin. Sabi ni Asa ko ayaw mo na silang bigyan ng pera. Kaya dinala ka nila sa sapa. At pinagtinungan. Binugbog ka nila hanggang sa mawalan ka ng malay. Natakot sila kaya itinapon ka nila sa tubig. Hindi ko akalain, hindi na pala kita kayang iligtas. Alam mo, makikipagkita ako kina Kamiya at Narahashi. Gusto ko marinig ang mga sasabihin nila sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi kita ipapahiya. Wala akong sasabing hindi maganda sa kanilang dalawa. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Hindi ko sila papagalitan. Totoo pala pag nadadamay ang mga magulang sa alitan ng mga anak. Nagiging mahirap ang lahat. Minsan mahirap maging mabait lagi. Yan ang hinangaan ko na ugali mo. Kung sa bagay, kailangan maging mabait tayo sa mga taong makikilala natin. Yun ang isang bagay na itinuro ko sa iyo. Siya nga pala. Alam mo, pasensya ka na kung di kita nakasama, anak. Sandali lang. Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin? Oo nga pala. Si Kami at mga kaibigan niya. Sana hindi naging ganito. Teka, ano nga ulit ang sinasabi ko kanina? Oo nga. Sina Kami at mga kaibigan niya. Okay lang, Mama. Huh? Bakit? Ano bang okay lang, anak? Hindi okay sa akin yung mga nangyari.
Hindi tama ang mga ginawa nila sa atin! Hello, sina Kanishi ito. Salamat. Nagpadala ka ulit ng mga persimon. Oo, kakainin namin ni Hisao. Ano? Sa telebisyon? Ayon sa mga testigo, ang dalawang biktimang ito ay bigla na lang bumaksak ng patayo sa malawak na ilog. Ano ang naging dahilan ng aksidente? Wala pa rin nakakaalam kung ano. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Patay na sila. Ang mga namatay ay dalawang estudyante mula sa Ishin High School, sina Koichi Kamiya at Shoji Narahashi, na parehong 18 taong gulang. Nahihirapan ng mga investigador na isipin kung ano ang tunay na nangyari sa dalawang estudyante. Patay na sina Kamiya at Narahashi. Ikaw ba ang tumulak? Ang plano ko. Ako sanang papatay sa kanilang dalawa. Di ko na pala dapat gawin. Alam mo, Hiso, bait mo talagang anak. Mabuti naman. Matatahimik na rin ako. Magaan na sa akin. Ngayon sa nangyari, may pagkakataon na para pagkwentuhan natin ang mga bagay-bagay. Umalis na ako sa trabaho ko. Marami na tayong oras. Anak, gusto kong malaman kung anong mga gusto mong gawin. Ngayon, kakausapin na kita. Anak, alam mo okay na si Mama. Wala